Bago nga matapos ang 2024, tara balikan natin ang mga natapos naming DIY project dito sa aming munting tahanan. Napakaganda nga ng resulta nitong aming DIY dito sa aming salas. Heto yung before, tapos heto naman yung after. Alam nyo ba, isa sa nagpaganda talaga dito sa aming DIY renovation dito sa aming salas is itong kulay ng pader namin ngayon. Dahil mas maaliwalas at luminis tignan. Marami nga nagtatanong kung anong kulay at kung anong ginamit naming pintura dito sa aming salas. Dahil sharing is caring, heto nga yung pintura na ginamit namin para dito sa aming pader. Heto nga mga mare, Davis Biofresh na ultra white ang color. Di ko rin in-expect na ganito pala siya kaganda dahil bumagay talaga siya dito sa aming sala. Dahil ang combination nga ng kulay dito sa bahay namin na gusto ko lang is brown at saka white. Mas gusto ko na kasi yung mga ganitong color mga mare dito sa bahay dahil mas maaliwalas at malinis ding tignan. Kaya kung nagbabalak kayong mag-repaint ng mga kulay ng mga pader ninyo, highly recommend ko talaga ang Davis Paint mga mare na Biofresh. Lalo na kapag meron nga kayong bata sa bahay. Bukod kasi sa mabilis lang matuyo yung pintura, ay antibacterial na siya at odorless na rin. Heto na nga yung itsura ng aming bagong living room dito sa bahay mga mare. Mas maaliwalas at mas malinis pang tignan. Sa mga gusto naman mapanood yung full video ng DIY namin dito sa living room, meron po akong video dyan at hanapin nyo na lang. Yun lang. Ang ganda ng resulta nitong aming paglalagay ng varnish dito sa aming main door. Gustuhan ko nga rin talaga to dahil naging bago at naging shiny nga itong aming pintuan. At hindi rin pala namin kailangan gumastos ng malaki para lang maayos at mapaganda ito. Tignan nyo naman kasi kung gano'n nakaluma itong aming pintuan dito sa harapan. Napagdesisyonan namin na asawa ko na ayusin na lang para naman presentableng tignan. Gamit pala siya dito ng Sander Power Tools para nga matanggal yung dating nakalagay na varnish. Dahil nga meron ding mga nagtatanong kung anong kulay ng mga varnish na ginamit namin, eto po yun. Natural at brown lang po yung nilagay namin. 90 pesos each nga po yan at ang nagastos nga lang namin dito is 180 pesos. O diba, kahit DIY nga lang tong ginawa namin, tignan nyo naman yung pagbabago. Ito yung before and after. O diba, ang ganda at naging bago at naging shiny nga ulit itong aming pintuan. Ang ganda naman talaga ng naging resulta nitong aming DIY headboard dito sa kwarto at dahil nga merong mga nagtatanong kung ano nga ba yung mga ginamit naming materials, tara sagutin natin. Una nga dito, bumili kami dito ng marine wood para nga dito na namin ididikit yung PVC wall panel na ilalagay namin. At 395 pesos nga yung halaga ng marine plywood na yun. Second, dito naman tayo sa PVC wall panel mga mare. Itong PVC wall panel na to ay tira nga lang namin nung nag-DIY kami ng pintuan sa aming kusina. So, ang presyo nga ng isa nun is nasa 299 pesos each at nasa 10 feet na yung haba. Good naman itong edge border na nabili lang namin sa hardware ng 98 pesos. Nga rin pala kami dito ng No More Nails na Bostik mga mare at nasa 72 pesos nga yung bili namin dito. 2 piraso na nga yung binili namin pero halos isa lang naman yung nagamit namin. Yun lang naman yung mga nagamit namin sa pagdi-DIY namin dito sa headboard namin mga mare. Tuwa talaga kami dito mga mare nung natapos na dahil hindi namin in-expect na ganito siya kaganda. O diba, simple lang siya pero maaliwalas tignan. Hindi ko talaga in-expect na ganito kaganda itong aming nagawang DIY na pintuan dito sa aming kitchen. Kung gumanda yan ay ganito nga itsura ng pintuan namin dito. May mga punit na kasi itong wall sticker na nakalagay dito sa aming pintuan kaya nag-decide kami na asawa ko na palitan na. May mga nagtatanong kung ano daw yung mga ginamit naming materials at kung magkano nga daw yung ginastos namin ay tara sagutin natin. Bali, bumili po kami sa hardware ng 5 pieces na PVC wall panel na 10 feet ang size. Nagkakahalaga po ito ng 299 each. Tapos, bumili nga kami dito ng No More Nails adhesive para pandikit dito sa PVC wall panel namin. 72 pesos each nga ito at 3 piraso yung binili namin. Para naman sa screw na ginamit namin is 1/4 nga yung size nito. Bali, 10 pieces nga lang yung nagamit namin dito. Bali, marami nga yung nabili naming screw na 1/4 at nagkakahalaga yon ng 30 pesos. Yun lang naman po yung mga materials na binili namin para dito sa aming DIY na pintuan. Ito nga yung before ng pintuan namin dito sa aming kitchen at ito naman yung after. O diba, lalong gumanda itong aming pintuan. At heto na nga po pala lahat ng mga materyales at total na nagastos namin para dito sa aming DIY na pintuan dito sa aming kusina. Dahil nga merong mga nagtatanong kung anong kulay at anong ginamit naming pintura dito sa aming kusina, tara sagutin natin. Ganda kasi talaga ng naging resulta ng pagpipintura namin dito sa kusina dahil naging aesthetic at malinis lalong tignan itong aming munting kusina. Ganda nga itong napili
pinili naming pintura dahil hindi siya masakit sa ilong, dahil nga odorless to at madali pa siyang matuyo. At tinge of gray nga pala itong napili kong color para dito sa aming kusina. At ganito yung itsura niya kapag umaga, kapag gabi naman ay ganito. O diba, ang ganda at napakaaliwalas lang tignan at ang lakas din maka-aesthetic talaga ng kusina. Ito na nga yung ginamit naming pintura para dito sa pader ng kusina namin. Ito yung Sun and Rain ng Davis Paint Philippines. Gustuhan ko talaga itong aming bagong cabinet na nakalagay dito sa aming ilalim ng lababo. Pinalitan nga namin ng mas matibay yung aming cabinet dito sa ilalim ng lababo dahil nagkaroon nga ng amag itong kahoy na nakalagay na cabinet dito sa ilalim namin ng lababo. Hindi kasi maiwasan habang maghuhugas ako mga mare ay nababasa talaga siya ng tubig. Kaya naman napagdesisyonan namin na asawa ko napalitan na lang ng mas matibay at yung tatagal talaga na cabinet para nga dito sa aming ilalim ng lababo. Heto nga meron ngang nagtatanong kung saan namin pinagawa itong aming bagong cabinet na nakalagay dito sa aming lababo. Kung nga sagutin yan mga mare, pagkatapos ngang mailagay itong aming bagong cabinet ay meron ngang nag-crack na semento. Kaya naman ginamitan na lang namin itong mega acrylic ng Davis Paint para nga matakpan yung crack ng semento. Mastos pala kami dito ng 3,500 mga mare kasama na yung kabit at materyales. Mga nagtatanong kung saan namin pinagawa ito ay dito nga lang to sa Panikitarlac mga mare. Kaya naman kung malapit po kayo dito, pwede nyo po akong i-message direct sa messenger para nga maibigay ko yung kanilang contact information. Yun lang. Nagandahan talaga ako dito sa resulta nitong aming hanging shelves na nilagay namin dito sa aming kitchen. Dahil nga bumagay siya dito sa pinaglagyan namin. At dahil nga meron tayong mga bagong follower at meron ding mga nagtatanong kung saan namin nabili itong aming hanging shelves na nakalagay dito sa aming kitchen, tara sagutin natin. Bali DIY hanging shelves nga lang to mga mare at ito nga yung mga nagamit. Gamit nga kami dito ng pine wood na kahoy. Itong size na to is 6 by 2 by 8 nga tapos nagkakahalaga lang to ng 480 pesos. Medyo makinis naman tong kahoy nung nabili namin pero pinakinis pa lalo ng asawa ko gamit nga nitong wood planer. Ganito naman yung naging itsura nung nakinis na niya. Tapos bumili po ako sa online ng bracket para nga dito sa pinaka-support ng hanging shelf. Kahalaga nga ito ng 33 pesos each at 4 na piraso yung binili ko. 4 inches pala yung size nitong bracket na nabili ko para dito sa aming hanging shelf. At tapos ngang mailagay, ganito naman yung naging itsura niya. Dahil nga mas gusto ko na medyo mas dark itong kahoy, pinalagyan ko sa asawa ko ng barnes at nasa 70 pesos nga yung bili namin sa mga nagtatanong nga po kung saan namin nabili itong aming hanging shelves, pasensya na po dahil wala po talaga akong maibibigay na link dahil nga DIY hanging shelves lang po ito. Heto nga habang nagpipintura kami dito sa labas ng bahay ay ang daming nakapansin at nagtatanong kung ano nga bang kulay nitong aming grills dito sa aming terrace. Grabe naman kasi yung kulay ng pintura na to at nakaka-attract talaga. Kaya naman tara, sagutin natin at bago nga yan, ganito nga yung itsura ng aming terrace dati. Una nga ay gusto ko nga lang ay puti nga lang ang ilalagay namin dito sa grills ng aming terrace. Aqua Gloss It nga ng Davis na white yung ginamit namin para dito. Dahil nga maraming nagsasuggest na lagyan namin ng ibang kulay, heto mga mare, gumamit din kami dito ng Aqua Gloss It Davis Color Dark Ochre. Ito talagang napili ko dahil nga yung kulay nito ay para siyang ras na nagyayelo na nagbabrown. Unang lagay pa nga lang niya dito, excited na talaga kami sa magiging resulta niya. Ganda-ganda nga kasi ng color na to, lalo na sa personal. Grabe nga, ang ganda ng combination nito dito sa grills ng aming terrace. Malinis at naging aesthetic lalo itong aming harapan. Sa mga may gusto pala ng ganitong pintura at kung saan nakakabili, ito pong sa amin ay nabili namin sa Wilco. Dito nga sa pinagbilihan namin, merong mixer ang Davis, kaya naman nagpa-mix kami ng kulay na ganito. And again, combination of dark ochre and white yung pintura na nakalagay dito sa aming grills ng aming terrace. Ayun nga yung mga natapos naming DIY project ng 2024 at abangan nyo naman ang ating mga panibagong DIY project dito sa aming munting tahanan sa 2025. Kaya hanggang dito na nga lang muna mga mare, bagong taon, bagong pag-asa. See you in my next vlog.